lahat. Salamat sa Diyos, nakaabot tayo sa ikatlong simbang gabi. Sana marami sa atin, nakakatatlo na. No? Sa mga nasa labas, paumanhin, lumalaki na ang bilang ng ating pamayanan. Hindi na tayo pwedeng magkasya sa ating simbahan. Pero sana kahit kayo po yung mga nakatayo, sana makapagdasal pa rin. Sana kahit kayo po ay nasa labas, hindi kayang agawin ng mga dumadaang tricycle, ng mga maingay sa paligid, ang inyong kagustuhang makapagsimba at makapagdasal. Sanay tayo na kapag tutunog ang kampana, ito yung tinatawag nating orasyon, na kung saan wala sigurong Katoliko na hindi nakakabatid kung ano yung tagpong ito, na kung saan sa orasyon, muli natin napapakinggan ang pagdalaw ng anghel sa mahal na birhen upang dalhin ang mabuting balita. Subalit, hindi lamang po yon ang Annunciation account na pwede natin makita sa banal na kasulatan. Sa katunayan, there is also another one, Annunciation, that also happened in the Scriptures. And what is that? The Annunciation to Joseph. Just like what happened to the Annunciation to Mary, the angel of the Lord visited Joseph to bring the good news. And this time around, in the Annunciation to Joseph, it will be Joseph who would have the focus of the story. And not only that, Joseph is now being shown to be the model of how it is to follow the Lord. Kaya ngayong gabing ito, paano nga ba sinunod o nagbigay daan si San Jose para sa magandang plano ng Diyos para sa mundo? Tatlong bagay. Una, Joseph followed the will of the Lord because he is a just man, a just one. Hindi po simpleng nag-iisa. Kapag sinabi po nating just sa Tagalog, matuwid. And another term for matuwid in English is righteous. That is why Joseph is always being referred in the gospel being the righteous one. Bakit po ba matuwid si San Jose? Sapagkat bilang Hudyo, namuhay po siyang sumusunod sa batas. All his life, especially all the Jews, they always make it a point to live up to the little details of the law. Doon po umiikot hindi lamang yung kanilang buhay, kundi yung kanilang kultura. Bawat Hudyo, masunurin sa batas. But in the gospel that you have just heard, my dear friends, Joseph, he may be a legalistic who seemed to be following the law, but this time around, he followed the law in a different manner. Anong ibig ko pong sabihin? Alam nyo, sa kultura po ng mga Hudyo, meron pong bahagi o level yung pagpapakasal. Bago pa sila umabot sa dambana, ang bawat ikinakasal ay meron tinatawag pong betrothal, na kung saan sila po ay pinapakilala hindi lamang sa bawat pamilya o pamamanhikan, kundi alam na ng bayan na sila ay magiging mag-asawa. Pero yung pong betrothal stage, hindi pa sila pwedeng magsiping. Hindi pa pwedeng tumira sa ilalim ng iisang bubong. Pero ano po ba yung nangyari? Matapos maganap yung betrothal, Mary was found having a baby. And this was according to the news of the angel who visited Joseph. Alam niyo, kung ating titignan, parang napakahirap po ng sitwasyon ni San Jose. Parang naonse si San Jose sa pagkakataong ito. Abay, mantakin ninyo, kakabetroth lamang nila, unang hakbang ng pagiging mag-asawa, may laman na ang kanyang sinapupunan. At sigurado po si San Jose,
hindi akin yan. Hindi ako ang may gawa niyan. And being a just man, being a righteous man at that, ano po yung plano ni San Jose? Saint Joseph planned to divorce Mary secretly. Bakit po ba lihim niyang hihiwalayan ang mahal na birhen? Alam niyo, sa kultura po at batas ng mga Hudyo, isang malaking kahihiyan po yung babae na matagpo ang nagdadalang tao pero walang asawa. Kaya alam po ninyo, yung babaeng matatagpo ang buntis pero walang mister, kamatayan ang magiging kapalit. Magpasalamat tayo, ha? Hindi na applicable yung batas na yan. Baka dito po sa Peña Francia, nagbabatuhan tayo. No? Baka lahat po ng kanto, bawat dito sa Peña Francia, meron tayong binabato. Sa sobrang dami ng mga babaeng mabubuntis ng walang mister. Makikita po natin, no, the legalistic part of Saint Joseph. He has a right, karapatan po ni Jose na idemanda ang kanyang mapapangasawa. Abay, mantakin ninyo, they were betrothed already. Sinimula na po yung unang hakbang ng pag-aasawa, pero ibang lalaki ang unang nakagalaw sa kanya. But being a just one, being a righteous man, his plan to divorce Mary silently. Ibig sabihin, hindi niya ipipilit yung kanyang karapatan. Hindi niya isusulong kung ano yung dapat at sapat. Kundi para po kay San Jose, mas nanaig ang kanyang pagmamahal. Ito po mga minamahal kong mga kapatid, ang siyang unang bagay na pwede nating matutuhan. It is always better to be charitable than always right. You see, it is the right of Joseph to demand to Mary, sinong tatay niyan? It is the right of Joseph to go to court and sue Mary for being found having a child. But because Saint Joseph was a just guy, he planned to divorce Mary silently. Merong karapatan si San Jose, pero mas nanaig yung kanyang pag-ibig. At ang unang aral na pwede natong matutuhan mula kay San Jose sa pagsunod natin sa Diyos, it is always better to be charitable than always right. Minsan po, sa sobrang pagsusulong natin ng mga dapat, nakakalimutan natin maging mapagmahal. Minsan po, sa maraming pagkakataon na mas gusto nating isulong kung ano yung dapat, nakakaligtaan natin kung paano maging maibigin. Itinuturo sa atin ni San Jose, tama ang sumunod sa batas, pero mas mahalaga ang maging mapagmahal. Joseph followed the Lord by being a just one. Pangalawa, he followed the Lord not only by being a righteous guy, but also he followed the Lord being hidden. The hidden one. Ibig sabihin, nakatago, hindi nagtatago. Malaki po kasing pinagkaiba yung nakatago sa nagtatago. Pag po nakatago, hindi pinagmalaki ni San Jose yung kanyang mga nagawa. That is why if we're going to look at the scriptures, there was no even one single word that Joseph uttered in the scriptures. Wala po siyang speaking lines. Sa katunayan, maraming pagkakataon po sa Ebanghelyo, wala nang sinasabi sa San Jose, ano po yung kanyang malimit na ginagawa? Natutulog. Natutulog. Being a hidden guy, hindi po siya nagtago, kundi hindi pinagmamalaki yung kanyang mabuting nagawa. That is why, my dear friends, Saint Joseph is a perfect picture of a knight shining armor. The knight of shining armor, not only of the Blessed Virgin Mary, but also the knight of Jesus being the baby.
Sa panahon po natin ngayon na mas madaling mag-post sa Facebook ng ating mga achievements. Sa panahon natin po ngayon na mas madaling gamitin ng social media upang ipakita sa lahat ang ating bawat nagawa. Pero tinuturuan po tayo ni San Jose, mas masarap na hindi nagmamalaki. Mas magandang pakinggan at pakiramdaman ang mga bagay na hindi natin kayang ipagmalaki sapagkat tanging ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. Ang pangalawang paraan upang sundan ng Panginoon, the hidden one. At ang pangatlo, Saint Joseph is not only a righteous guy. Saint Joseph is not only the hidden one. Saint Joseph also the sacrificial one. Anong ibig ko pong sabihin? Noong nagdesisyon po si San Jose na hiwalayan ang mahal na birhen ng lihim, parang gustong sabihin ni San Jose, okay lang ako yung mapahiya kaysa siya. Okay lang na ako yung pag-usapan, huwag lamang ang mahal na birhen. Okay lang na ako yung mahirapan, huwag lamang yung aking minamahal. Alam nyo, sa panahon natin ngayon na mas madaling unahin yung pansariling kapakanan, sa panahon po natin ngayon na mas madali na laging tignan, ano ba yung gusto ko? Pero tinuturo sa atin ni San Jose, pwede nating piliin ang magsakripisyo sa ngalan ng pagmamahal, sa ngalan ng pag-ibig. Alam po ninyo, habang nagninilay ako kagabi, naisip ko, hindi ko siguro kayang sisihin si San Jose na kung sakasakaling hindi niya po tinanggap yung paanyaya at balita ng anghel. Bakit? Aba, may plano po siyang sarili. Sigurado bilang isang binatang lalaki, ano po kaya yung pangarap ni San Jose? Magkapamilya. Bilang karpintero, siguro pangarap po ni San Jose, makapagpatayo ng isang maliit na bahay para sa aking magiging mag-ina. But you see, all these dreams had to pave the way so that to give way for the wonderful plan of God for all of us. At yun po yung pangatlong bagay na pwede nating matutuhan ngayong gabing ito. Sino ba sa atin ngayon ang marunong magsakripisyo? Pero sabi nga nila, yun daw pong pagmamahal na pwede kang magsakripisyo ng walang pagmamahal. Pahirapan mo lang yung sarili mo. Tabi-tabi. Pagpupanahon po ng Semana Santa, hagupitin mo lang yung sarili mo. Mukha ng sakripisyo po yun eh. Pero imposibleng magmahal ng walang sakripisyo. Pwede kang maghirap, paduguin mo ng paduguin yung likod mo, hampasin mo ng hampasin, kahit walang pag-ibig. Nung nga pong ginagawa ko po itong homily na to, patawarin niyo po ako ha. Bumalik po sa alaala ko kasi nakatayo ako nun sa pinto eh. Although nakatakip yung mga mukha ng mga naghahampas, naaninag ko naman kung sino sila. Yung naghahampas-hampas ng likod ng Semana Santa, hindi naman nagsisimba. Naku, baka nandito sila ngayon, awayin nila ako. Padre, nandito ako. Pwede magsakripisyo ng walang pagmamahal. Pero imposibleng magmahal nang hindi nagsasakripisyo. Ngayon pong pagsisimba, sigurado po sa inyo, marami pong nagsakripisyo. Gigising ng maaga, magmamadali sa pag-uwi upang makapagsimba. Kayong pwede magsimba kahit hindi simbang gabi. Pero kasi nandun po kasi palagi yung paanyaya na kapag nagsakripisyo, hindi lang naroon yung pagmamahal, kundi kapag nagsakripisyo, tanda ng sumasa atin ang Diyos. Yung mga magulang po na naririto, bakit po ba kayo nagsasakripisyo? Ginagawang gabi ang araw, araw at gabi para sa inyong mga anak. Dahil sa pagmamahal. Yung mga anak na nag-aalaga ng kanilang mga magulang,
Bakit inaalagaan? Gayong pwede naman pabayaan. Dahil sa pagmamahal. Kaya yung kahandaang magsakripisyo ay hindi lamang larawan ng pagmamahal, kundi ang kahandaang magbigay ng sarili, tanda na sumasa atin ang Diyos. That is why, my dear friends, when we hear stories of sacrifices, we feel a kind of lightness in our hearts. Because the ability to sacrifice, the ability to say no to our own selves, is our own ability that comes from God. Pag po nagpapakumpisal ako, para lamang po alam ninyo, hindi po ako nagbibigay ng penance na you pray one Hail Mary, you pray the Our Father. Lalo pag mga bata po, yung mangungumpisal. Bakit? Akin lang naman po ito. Ayoko po kasing isipin ng mga bata na yung panalangin, penance pala yun. Yung panalangin, parusa pala. Kaya nung namiging pari po ako, ang lagi ko pong penance, simple lang sa mga nangumpisal na sa akin. You perform an act of charity. A charity that is born out of a sacrifice. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa ko dito, napaka-basic. Pumapasok po ba kayo? Opo. Pwede bang isa sa mga araw na to, huwag munang magmimerienda para yung perang pambibili ng merienda, itatabi. Sabihin natin 50 pesos. At pag uuwi na ho kayo, may nakita po kayong pamilyang nagugutom, yung perang dapat gagamitin sa pangmerienda, kuhanin, ipambili ng makakain. Mas madali naman po kayong dudukot ka sa bulsa mo. Kasi bakit? Sobra-sobra. Pero iba yung dating ng 50, may 50 ako kasi hindi ako nagmerienda. Kasi tinabi ko to para sa isang taong nagugutom. Pag ang isang bata naman, ang penance mo, ngayon, bawasan muna yung TV time. Para yung oras na dapat gagamitin sa TV time, gamitin mo upang tulungan ang mga magulang sa household chores. Bakit ito po yung binibigay kong penance? Simple lamang po yung goal ko. Na kapag pala piniling magsakripisyo, pwede pala makagawa ng mabuti. Pag pala ginustong kalimutan yung sarili, posible palang maalala yung kapwa. Pag pala mas pinili na magsakripisyo, magiging madali ang umibig. Kaya ngayong gabing ito, pwede nating balikan, ano po ba yung mga sakripisyo na nagawa na natin? Ano po ba yung mga mumunting sakripisyo na pinipili natin sa larangan ng pagmamahal? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hayaan po nating turuan tayo ni San Jose kung paano tumugon sa panawagan ng Diyos. Tumugon si San Jose bilang isang taong matuwid. It is always better to be charitable than always right. Tumugon si San Jose bilang hindi nagmamalaki ng kabutihan na kanyang nagawa. Alam niyo, kung mapapansin ninyo, yung mga larawan po ni San Jose, hindi siya palagi kasama sa mga picture. Napansin niyo po ba yun? Yung larawan ni San Jose, palaging matanda. Magkasama si Mama Mary at si Jesus. Pero si San Jose, wala sa picture. Bakit? Siya yung tagakuha ng picture, syempre. Naantok na yata kayo. Kami mga tao. Joke ho yun. Joke. Ha? Mga jokes ko po pang matalino. No? O, diba? Pero isa lang po ibig sabihin nun. No? Hinahayaan ni San Jose na mas lumiwanag yung kalooban ng Diyos kaysa sa kanyang sariling tagumpay. At panghuli, tumugon si San Jose sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay sa kanyang sarili. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating paghahanda ngayong panahon ng Kapaskuhan, maging gabay natin si San Jose. Nang sa gayon, tayo rin maging matuwid. Nang sa gayon, tayo rin nagtatago. Nang sa gayon, tayo rin marunong magbigay ng sarili
sa pamamagitan ng sakripisyo sa larangan ng pag-ibig. Amen.